ng inyong naibigay sa amin na grasya at mga bagay, Panginoon, na aming nagamit sa pagkain, sa aming tirahan, sa aming mga magulang at sa lahat ng mga na dumating sa aming buhay. Lord, nagpapasalamat po kami at patuloy kami, Lord, na nanalangin sa pagsimula ng aming pong umaga na ang lahat ng mapag-uusapan po namin dito, lahat ng aming mga pag-aaralan, Panginoon, ay magmula, Panginoon, sa inyong salita, hindi, Lord, sa aming nakatalinuhan, hindi sa aming kaalaman, kundi, Panginoon, ang aming tanging maging basihan, ang aming tanging maging sentro ng pag-uusap ay ang inyong aklat, Panginoon, kung saan nyo ipinakita ang mga dapat namin at hindi namin dapat, Panginoon, gagawin, at andun rin ang inyong mga katotohanan, at andun rin, Panginoon, ang kaligtasan na inyong ibinigay dahil doon namin makikita ang ginawa ni Kristo para sa amin. Salamat, Panginoon, at ipinagkakaloob namin ang araw na ito para sa inyo, at kayo lamang dapat ang mapurihan sa araw na ito, wala nang iba. Sa pangalan ni Jesus, sabi ng kapagligtas, Amen. Okay, thank you very much. Upo na tayo, tawagin ko ngayon si Brother Don para start sa atin ngayong umaga ng isang pangunahing awitin. Okay? Okay, sige. Siyempre dahil umaga ito, magsitayo tayo para sa pag-awit natin, maibigay natin yung ating best. Brother Don? Umawit pa tayo, buksan natin sa hymn number 7, awitin natin ang Standing on the Promises. Awitin naman po natin from first hanggang fourth stanza. Standing on the promises, in the first verse now. Sing, standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Chorus now. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God, standing on the promises that cannot fail. When the howling storms of loud and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God, standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Third stanza now. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Last verse now. Standing on the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Maraming salamat sa katiyan. Manatili po tayo nakatayo at sunod natin yung awiting hymn number 24. Awitin natin ng O Worship the King. Worship the King. Yeah. Awitin lamang po natin from first hanggang fourth verse. O Worship the King on the first stanza now. Sing, O worship the King.
Ayan, okay. So, sa ating po pag-start, again, sana naman meron ng mga Bible. Asan yung walang Bible kayo na? Cloud? Asan ang Bible mo? Meron na? Okay, so, let's all stand as we divide, okay, our classes this morning. Tayo po ay magsitayo. At tayo ay magpipray para humingi tayo ng tulong for wisdom. At ganoon na rin ng bukas na isip. Let's pray. Lord, salamat Panginoon ulit sa pagkakataong ito. Humingi po kami ng bukas na isip at puso sa aming pong pag-start ngayong umaga na kayo Lord ang mag-lead po sa amin at kayo po ang mag-guide sa aming mga pag-uusapan na hindi po kami mapunta sa kung saan-saan kundi maituro kami ng diretsyo sa inyong salita, sa inyong katotohanan, sa inyong kaligtasan. Salamat Lord at ibinabalik namin ng kapurihan sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus aming tagapagligtas. Amen. Okay, let's divide at hiwa-hiwalay na tayo doon sa ating mga classes. Okay? Para sa mga nandito, have your Bibles with you at tayo ay mag-aaral ngayong umaga ng ating pag-uusapan pa rin doon sa ating article number 16. Okay? Tungkol ito doon sa paborito nating pinag-aaralan sa Lord's Supper. Okay? Okay, so reviewin natin yung ating mga napag-usapan and especially uulitin lang natin ng konti yung dalawang mahalagang bagay pagdating doon sa Lord's Supper and especially very important na makuha natin yung lahat ng mga ginagawa during the celebration of the Passover bago tayo humakbang doon sa nangyari sa Lord's Supper, no? Dahil para makita ninyo yung cultural and historical context na kung saan makikita ninyo na hindi lang ito basta hapunan, hindi lang ito basta or dinner, no? Hindi lang ito basta ganon. Meron itong malalim na figures sa bawat elementong nandoon sa kanilang lamesa at natagpuan natin na ito pala ay selebrasyon ng isang piyesta na tinatawag ay Passover. Okay? At yung bagay na yon ang isa sa pinaka-importante na hindi natin maalis sa ating isipan dahil hindi magkakaroon ng importansya yung Lord's Supper sa atin hanggang hindi nyo nakikita na hindi ito basta lang idinagdag ni Kristo, hindi lang ito basta bagong addition, kung hindi, yung ginawa ni Kristo na nagtalaga siya na ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, ito ang mangyayari sa akin. Yung mga bagay na yon ay napakalalim ng koneksyon sa doon sa ginagawa na piyesta ng mga Hudyo na tinatawag na Passover. No? At ulitin ko lang po muna ngayong umaga, a short review kung ano ang Passover bago tayo bumalik doon sa pinag-uusapan natin. Mahalaga na makita natin na doon sa Passover, ang pinaka-goal nito ay mailigtas ang mga Israelita mula doon sa kamatayan. Okay? So, paano sila makakaligtas? Dahil nung ibinigay ng Diyos ang kanyang judgment, ito ay sunod-sunod na husgamento at dumating doon sa pagkakataon na yung huling judgment ng Diyos ay ibinaba para sa mga Israelite, para sa mga Egyptians, para kung ano yung ginawa nila ay mabigyan ng karampatan na judgment. Kaya ang sabi nga doon sa nabasa natin sa Exodus 12, ito ay binigay ng Diyos hindi lang para iligtas sila, kundi para harapin at kalabanin yung mga Diyos-Diyosan sa Ehipto. Okay? Ngayon, dumating ang mga judgment ng Diyos, dumating yung panghuling judgment, anong nangyari? Ang nangyari ay
dahil ayaw ni Paraon palayain yung mga Israelita, pinatay ng Diyos ang mga panganay sa Egypt. Nag-cause ito, nagresulta ito ng matinding pighati para sa kanila. Okay? Matinding pighati, matinding pag-iyak, at matinding sakit sa puso. Kaya pinaalis at pinalaya sila ni Paraon para sila ay hindi na madamay yung mga hindi panganay. Kasi ang sabi nila, di ba gusto nyo umalis? Umalis na kayo. Bakit? Para hindi na kami madamay, sabi ng mga taga-Egyptian. No? Kaya doon natin makikita, hindi nagbibiro ang Diyos pagdating sa kanyang judgment, pagdating sa kanyang justice. No? Kahit na ikaw ay Christian, ikaw ay nagpo-proclaim, mahal ko ang Diyos, nagpipray ako, nag-church ako, matagal na akong Kristiyano, pero yun pala ay meron kang ginagawa sa iyong isipan o sa iyong sarili na hindi alam ng karamihan, o ang iyong aksyon, ang iyong moralidad, ang iyong prinsipyo ay lihis sa katuwiran ng Diyos, hindi ka sasantuhin ng Diyos. No? Ganon ang justice ng Diyos. Wala siyang nirerespeto kahit na matagal ka ng Kristiyano, presidente ka, or kahit sino, or nakaupo ka pa kung saan mang authority na meron ka, or isa ka lang normal na mamamayan. Pag ikaw ay gumawa ng bagay na masama sa harapan ng Diyos, o yung tinatawag nating kasalanan, ang hustisya ng Diyos ay hahabol sa iyo. At hindi nagbibiro ang Diyos diyan. Yun ang nangyari sa mga taga-Ehipto. At akala nyo ba yung iniligtas ng Diyos, yung mga Israelita ay dahil nandun ang pabor ng Diyos sa kanila, patuloy silang puprotektahan? Oo, patuloy silang puprotektahan. Pero the moment na sila ay gumawa ng kasalanan sa Diyos, winasak rin sila ng Diyos. No? Walang pinipili ang Diyos, walang nirerespeto ang Diyos, dahil sa Diyos nasa Kanya ang tinatawag nating objective morality, objective truth, objective justice. Kung meron kang hustisya, meron akong hustisya, may mas mataas sa atin, ang gobyerno. Anong mas mataas sa gobyerno? Yung international na nag-e-enforce ng mga law. Anong mas mataas sa kanila pag mali na ang inutos nila? Ang Diyos. Ang pinakamataas sa lahat ng authority. Ang nagtatag ng otoridad, ang nagtatag ng gobyerno, ang nagtatag ng pamilya, ang nagtatag ng simbahan ay ang Diyos. Okay? Kaya dapat maintindihan natin, before anything else, yung nangyari sa Egypt is God's justice, God's holiness, and God's provision para iligtas ang kanyang mga tao. Ngayon nakalabas na sila. Sabi ng Diyos, kumain kayo ng tinapay na walang pampaalsa. Kung hindi sila nagtiwala sa utos ng Diyos, nahabol sana sila ng mga taga-Ehipto. Pero dahil nagtiwala sila sa Diyos, 7 araw silang kumain ng mga tinapay na yun na walang libador. Ano nangyari? Nakarating sila doon sa Red Sea, at ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para makatawid sila. No? Kaya mga kaibigan at mga kapatid, ang istorya ng Passover at ng Piyesta ng Unleavened Bread, hindi ito makakalimutan ng mga Israelita. Para itong Independence Day sa kanila, ito yung araw ng aming pagkalaya na hindi sila ang gumawa ng mga bagay na yun, kung hindi sila ay pinaboran, tinulungan, kinaawaan ng Diyos. Dahil narinig ng Diyos ang kanilang mga iyak doon sa kanilang pagkakaalipin sa ilalim ng Ehipto. Nakuha po ba natin? No? Nandoon ang proteksyon, gabay ng Diyos, pero nandoon rin ang kabanalan at hustisya ng Diyos. Hindi siya nawala. Okay? At ngayon, tulad ng utos ng Diyos, ito ay inyong alalahanin, ito ay inyong gawing isang commemoration. Every year sineselebrate nila ito. Yung tinatawag natin the Passover, the Feast of the Passover and Unleavened Bread. Parang sa atin, nagsiselebrate rin tayo ng Independence Day every June 12. No? Yun yung araw nating kalayaan. Nagtataas sila ng flag para ipakita na ito. Diba? Ganun rin itong selebrasyon na ito. Yung 7 araw na selebrasyon ay para
ipakita or ipaalam na sila ay malaya na doon sa pagkakaalipin ng Ehipto. At hindi lang yon, ang pinaka-importante doon, na maulit nila sa kanilang mga pamilya, maulit nila sa kanilang mga anak, na ang Diyos ang tumulong sa kanilang bayan at lahi. No? Fast forward ngayon tayo. Dana, o sino man na dyan, pakilabas ng number 2 natin, the institution of the Lord Supper. Okay? Ngayon, babalik na tayo sa current time. Natapos natin yung history ng Passover, natapos natin yung history ng unleavened bread. Papasok ngayon tayo doon sa selebrasyon ng Passover, selebrasyon ng piyesta ng unleavened bread. Pero ang karakter na to, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga disipulo. Mahalaga na maintindihan natin, ang kanilang sineselebrate ay hindi lang basta gabihan, ang sineselebrate nila ay isang piyesta doon sa kanilang pagsiselebrar or pagsiselebrate ng kanilang kalayaan mula sa mga taga-Ehipto. Bago pa sila Kristo, ginagawa na talaga ito ng mga Israelita. Ginagawa na nila ito para alalahanin, ipaalam sa kanilang mga anak. Imagine, ilang years nang nakaraan, ginagawa pa rin nila ito. At yung mga anak ng mga Israelitang ito, nalalaman, ay ganito pala yung nangyari sa history namin. Ganito pala yung ginawa ng Diyos sa amin. Ganun ang estilo ng piyestang ito. Hindi lang siya basta mag-celebrate. Yun ang pagkakaiba sa atin dito, para lang talaga ma-celebrate yung mga piyesta. Hindi. Pero doon sa kanila, hindi lang basta celebration, kung hindi, doon sa celebration na yon, na ituturo yung kanilang history, yung kanilang kultura, and especially, na ituturo ang ginawa ng Diyos sa kanilang bayan. Kaya yun ang kagandahan sa kulturang ito. At ginagawa nila ito every pang ilang araw ng unang nila taon. Ano nga pangalan ng kanilang unang year? I mean, ng unang month nila? Anyone? The month of Nisan. Anong araw nagsisimula ang celebration ng Passover? Anong araw? Kung naalala nyo pa. Ibabangga nyo lang to sa history. Ano yung nangyari sa history? Ilang araw yun ginawa at ilang araw nila sineselebrate. Magkaparehas yun, hindi yan magkaiba. Ilang araw? Ano po? 7? Hindi po. Ano po? 14 ng umaga at 15 ng hapon at gabi, no? 14 ng umaga at 15 ng hapon at gabi. Doon nagsisimula ang Passover. Bakit? Kasi anong araw nila papanatilihin yung lamb o goat na kanilang kinuha? Ilan? Papaabutin nila ng 14. Pagdating ng 14, anong gagawin nila? Doon na nila ano? Kung sa Exodus, explain natin ito nung Sunday, kung sa Exodus, doon sila sa mga bahay nila kasi wala pa naman ng templo. Pero nung dumating na yung templo, doon na sila sa templo nag-offer ng kanilang mga ang tawag doon, Passover lamb, no? Passover lamb. So yun ang tawag doon. Ngayon, pagtapos lang i-offer yon, papatayin yon, ano nang gagawin nila after noon? Hindi pa nila lulutuin kasi umaga pa, maghihintay sila ng makarating ang 15. Doon kasi nila ihanda at i-ready yung lamesa. Okay? Tandaan po natin yan para maintindihan natin. 14 and 15 ang simula. Ngayon, punta tayo doon sa mga pag-uusap natin. Apat na iba't ibang konteksto pagdating sa tinatawag nating Lord's Supper.
Actually, na pag-usapan na natin to nung linggo, we have talked about Matthew 26. Pero gusto ko pong makita nyo itong apat na ito. Number 2, napakilagay number 2. The institution of the Lord's Supper. Okay? Sige, pakitaas. Doon sa the institution of the Lord's Supper. Okay. Meron tayo diyang apat na konteksto at kung hindi nyo man po mabigyan ng time yung iba, at least yung Matthew chapter 26. Pero maganda na natingnan nyo rin yung ibang mga verses para makumpara nyo yung kanilang pagkakasulat. Una, Matthew chapter 26, verse 17 to 30. Wala pa? Diyan sa ating PPT. Number 2, Mark chapter 14. Okay, isulat nyo po kasi yan ang ating basis. Diyan tayo titingin. Diyan tayo babalik-balik. Okay? Ulitin ko po yung una. Matthew chapter 26, verse 17 to 30. Yung pangalawa ay Mark chapter 14, verse 12 to 21. Okay? Naisulat na po ba yung dalawa? Okay? Matthew 26, 17 to 30. Mark 14, 12 to 21. Next, Luke chapter 22, verse 1 to 38. Okay? Luke 22, verse 1 to 38. Okay? Then last, yung buong chapter ng John 13. Pwede pakilabas sa PPT natin. Number 2, the institution of the Lord's Supper. Okay? Hindi yan. Meron ng latest dyan na PPT. Okay, so habang hinahanap ng nandiyan sa ating PPT, tutuloy na po tayo. Tayo ay babalik-balik sa mga text na ito. Babalik-balik tayo dyan para tingnan natin yung naratibo o yung history ng pag-celebrate nila ng Passover or yung tinatawag nating unleavened bread. Bakit? Kasi diyan sa part na yan, diyan nilagay ng Panginoon ang tinatawag nating Lord's Supper, no? Yung pag-institute o yung unang beses ginawa yung Lord's Supper, diyan sa mga context na yan. Diyan sa mga verses na yan. Diyan sa mga storya na yan, diyan natin makikita kung na si Kristo at yung kanyang mga disipulo ay unang ginawa yung tinatawag nating Lord's Supper, no? Or yung pag-aalaala sa ginawa ni Kristo. Kaya ang sabi doon, ano yung nakasabi diyan, Sister Ederlina sa lamesa? Diyan? Ano yung nakasabi diyan sa lamesa diyan sa table na ano nyo? Yan, basahin nyo. Yan, in remembrance of me. Yun, in remembrance para sa ginawa ng Panginoong Kristo para sa kanila. Okay? Yun ang Lord's Supper. Ngayon, hindi nyo mako-connect, hindi nyo maiintindihan ang connection, hindi nyo maintindihan hindi yan. Yung pinaka-latest, doon sa pinakababa yun. Okay? So, hindi nyo maintindihan ang connection ng Lord's Supper at ng Passover hanggang hindi nyo naintindihan yung culture, history ng Passover, which is nagawa na natin. Napag-usapan natin yung history, napag-usapan natin yung culture. Ngayon, ito na, panahon ni Kristo, kasama niyo yung mga disipulo, dadahan-dahanin natin para maintindihan ng bawat isa. Matthew chapter 26. Open your Bibles now on Matthew chapter 26. Yung number 2, yung title niya, yan, yung the institution, yan, okay, nakuha mo rin. Yan. Okay, so ayan yung ating text, Matthew chapter 26, buksan niyo sa mga Bibles ninyo, and titingnan rin natin yung ibang mga context, pero for now, ang ating magiging start ay ito. Okay, sa Matthew chapter 26.
Andiyan na po ba kayo? Say amen. Okay. So, ang gusto po natin dito makita, okay, magsimula tayo sa verse 17, ay makita natin yung mga puntos kung paano tumakbo yung istorya na nung si Kristo ay malapit ng ipako sa krus, ginawa niya ito. Okay? Pero hindi niya idinagdag, hindi siya gumawa ng bago. Kung hindi, kasama doon sa selebrasyon, isinama niya yung mangyayari sa kanya. Hindi dahil iba ito, kung hindi sa panahon natin, ito yung kailangan ng tao. Okay? At yan lahat, pag-uusapan natin yan, pero ang mahalaga, makita nyo muna yung storya bago tayo magpatuloy. Okay? So, dyan sa verse 17, ang sabi dyan, "Now, the first day of the feast of unleavened bread, the disciples came to Jesus, saying unto him, Where wilt thou that we prepare for thee to eat the Passover? And he said, Saan ba kami saan ba kami pupunta para mag-celebrate ng piyesta o itong Passover na ito? Ang sabi sa verse 18, sabi ni Kristo sa kanila, Go into the city, to such, meron dong isang lalaki, at sabihin nyo sa kanya, The master said, My time is at hand, I will keep the Passover at thy house with my disciples. And the disciples did as Jesus had appointed them, and they made ready the Passover. Basically, no, si Christ, ulitin ko lang yung sinabi ko nung Sunday, sinunod niya ang utos ng Diyos na alalahanin at gawing commemoration every year itong ginawa ng Diyos para sa mga Israelita. Nung niligtas sila ng Diyos, dapat alalahanin nila ito, magpuri sila sa Diyos, sa templo, at itrato nila ito bilang isang mataas na holiday para sa kanila. Ganun ang ginagawa ng mga Israelita. Ganun ka-importante itong mga araw na ito. At dahil ginagawa ito ni Kristo, ibig sabihin, sinusunod niya yung inutos ng Diyos sa mga Israelita na i-commemorate itong araw na ito. Diyan pa lang makikita nyo, hindi si Kristo taga-suway ng batas. Siya ay taga-sunod ng batas. At sinunod niya ito dahil alam niya ito ang mga bagay na magiging maayos ang kanyang pagpunta doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi dito sa Lord's Supper na ito, dito magkakaalamanan. Ano ibig sabihin, Padre David, magkakaalamanan? Malalaman dito yung sekretong espiya. Grabe. Yung sekretong traidor na kasama nila. Malalaman dito, no? Pero hindi malalaman dahil doon nalaman, kung hindi alam na ni Kristo kung sino 'yon. No? At dito magti-trigger yung simula ng pagpunta sa krus ng Kalbaryo. Dahil, by the way, bago itong pangyayari na ito, from verse 14, back to verse 14 dyan sa binabasa natin, may kinausap na yung traidor. No? May kinausap na yung traidor, at yung pag-uusap nila, si Kristo ay naibenta para sa 30 pidasong silver coins. 30 pieces of silver coin. Ganun ang presyo na inilagay sa ulo ni Kristo. Nakita niyo 'yon, no? Pero hindi 'yun alam ng mga disipulo. Hindi rin 'yun alam ng mga kasama ni Kristo. Ang tanong, paano nalaman ni Kristo? Di ba? Doon nagpapakita na si Kristo ay hindi lang basta tao, historically. Dahil meron siyang knowledge na hindi kayang ma-access o meron dapat ang isang tao, no? Alam niya ang mga bagay. And that's the reason why we believe that Christ is 100% man, but also 100% God. He is God. He is God the Son. Pero nagkatawang tao nga lang siya for the reason na una, maintindihan niya tayo. Pangalawa, na yung buhay niya ay maging maayos, maging malinis, para yung malinis na buhay niya, yung maayos na buhay niya, ipalit sa madumi at makasalanang buhay natin. Diba? Kaya ka tinawag na malinis.
kahit hindi ka malinis, dahil si Kristo ay nabuhay ng malinis na buhay. At yung buhay niyon inilipat sa atin. At alam niyo yung nangyari kay Kristo? Yung maruming buhay mo, yung makasalanang buhay ko, inilagay sa Kanya. Kaya winasak siya dun sa krus. Nag-gets natin? Winasak siya dun sa krus ng Kalbaryo. Nakikita niyo yan sa mga nanonood dito every Holy Week, doon sa church or doon sa parada dyan. Nakikita niyo yung Kristo na pinapalo. Hindi lang yun. Yung pamalo na ginamit kay Kristo, merong ganyan, no? May hook. Talagang pag pinalo yun ng malakas sa likod, wakwak ang likod mo. Tanggal ang balat mo nun. Kaya yung ginagawa dyan, ang gaan pa niyan kung gagayahin nila yung ginawa ni Kristo. Wala pa yan. Nung nakasabit siya sa krus, hindi lang yun basta pinagtawanan siya. No? Ang pinakahuling ginawa sa kanya para masiguradong patay na siya, tinusok yung kanyang ang tagiliran. Dahil pag ito ay tinusok mo, matatanggal ang hangin, matatanggal ang tubig ng katawan mo. After nun, it means you're dead. No? Literal na pinatay si Kristo. Ang tanong, ano ang kasalanan ni Kristo? Kahit kasi Poncio Pilato nagugas eh. Wala akong kinalaman dyan ha. Kayo ang pumili niyan. Nakita niyo yun? Nakita nila ang kalinisan at buhay ni Kristo. Na kaya mga kapatid, yung ginawa ni Kristo na yun sa krus, malaki ang importansya nun dito. Para tayong nasa gitna, itong pinag-aaralan natin, nasa gitna ng lahat. Yung ginawa ni Kristo sa krus, para iligtas tayo, at, pakinggan nyo to, yung ginawa ng Diyos para iligtas ang mga Israelita. Nakita nyo yun? Nagme-make sense ba? Yung ginawa ng Diyos para iligtas ang mga Israelita, at yung ginawa ng Diyos para iligtas tayo. Does that make sense? It is the same. God saving the Israelites from Egypt, God saving men from sin. Gets natin? Okay? Ngayon, kaya importante na makita nyo, paano nagka-mix ang Passover at ang Lord's Supper? Di ba? Yung iba sa inyo nagtataka, di ba magkahiwala yan? Ang Lord's Supper sa Kristiyano, ang Passover sa mga Hudyo. Tama po yun. Pero yun nga ang reason kung bakit yung Lord's Supper ay nasa loob, nasa kalagitnaan ng selebrasyon ng Passover. Kasi may importanteng ipinapakita sa atin si Kristo doon sa kanyang pag-take nung bread at nung wine, pag-take ng mga disipulo ng bread at nung wine, kaharap ni Kristo. At makikita natin yun sa ating study. So ngayon, sumunod si Kristo sa pagselebrar ng Passover at tandaan nyo to, naghanap sila ng lugar na paghahandaan ng kanilang pag-celebrate nito. At makikita natin sa susunod na verse, sa verse 20, okay? Yun ang ating first point, by the way. On the first day, the first day of the unleavened bread, at 14th morning, ending the 4th day, ito yung nangyari. Next, Dada. At meron yun dyan. Yan. The disciples came to Jesus at nagtanong, saan nyo gustong mag-prepare para sa Passover? Next. At meron nang nakahanda si Christ doon na magbibigay sa kanila ng lugar. Okay, next. Pansinin nyo itong word na sinabi ni Kristo, I am to keep the Passover at your house with my disciples. And next, at ginawa nila yon, ibig sabihin, ipe-prepare na nila yung kakainin nila para sa piyesta. Doon, para doon sa pagkain nila sa piyesta. No? Ihahanda na nila yon. Very important na makita natin na ang pag-observe nito ay napaka-importante para sa kanila, no? So ngayon, punta tayo sa number 2. Number 2, Dana, okay? Ganito ang pag-observe ng Passover, okay? Biblically, at doon sa kanilang history. Una, yan na ba? Next, Dana. Number 2 na tayo. Sige, next. Okay. Yan, number 2. Okay? Dapat makasunod ka dyan, ha? Number 2,
ang Passover is observed by, number 1, observing it annually to commemorate Israel's exodus from Egypt. Annually, ano ibig sabihin ng annually? Every year or yearly, no? Yearly nila ito sineselebrate. Ito ay isang biblical command sa 14th at 15th of Nisan para alalahanin nila yung pagligtas ng Diyos sa kanila mula sa slavery, mula doon sa pagkakaalipin ng mga Egyptian, no? Mahalaga na makita niyo yun sa Bible kasi para makita niyo hindi yan istorya. Documented, historically recorded ng mga Hudyo ito, no? Number 2, sineselebrate nila ang tinatawag nating Passover by this. Tinatanggal nila ang mga pagkain o produkto, okay? Ang pagkain o produkto na gawa sa wheat, sa barley, sa rice, sa oats, or spell any na nanggaling doon sa kategory ng wheat, no? Bakit? Kasi yun yung mga bagay na mayroong pangpaalsa. Okay? So, ang example niyan, bread, cake, crackers, pasta, whiskeys, or beers, yun ay mga galing sa wheat. Okay? Galing doon sa umaga ng 14 hanggang 15, hanggang sa 21. 7 days yun di ba? From 14 hanggang sa 21. Lahat ito ay ginagawa nila traditionally. Okay? Ang pagtatanggal. Ibig sabihin, sa kanilang tahanan, pagpunta nila pag nagsimula na yung 14 ng umaga at 15 ng gabi, tatanggalin na nila. No? Bago pa yon, tatanggalin na nila sa bahay nila lahat ng mga bagay na meron yon. At hindi rin sila kakain ng may ganon, hindi rin sila maglalagay sa bulsa or makikipaghalubilo sa mga lugar at bagay na merong ganito. Yung tinatawag nating chamets. Okay? Hindi sila makikihalubilo sa mga bagay na yon. Ganun ang kanilang strict na pagsunod doon sa utos ng Diyos. So, number 3, pagdating ng gabi sa pag-celebrate ng piyestang ito, or yung 15th of Nisan, kasi 14, yun yung umaga Pag 15, yun na yung gabi ng araw na yon. Okay? At tandaan nyo, ang simula ng kanilang araw ay paglubog ng araw. So, 14 ng hapon hanggang 14 ng umaga. Ganon. Tapos pag natapos yon, paglubog ng araw, 15 na ng hapon, simula na ng araw nila, hanggang sa 15 na ng umaga. Tapos 15-16 naman yon. Kung bakit natin siya ginagawang 14-15, kasi tayo mga Pilipino, nasanay tayo sa ang isang araw simula sa umaga tapos ng gabi. Para mag-gets lang natin. Okay? So, 14 and 15 sa isang araw na yon. Okay, gets nyo ba? Gets nyo ba yung timeline? Okay, baka malito kayo niyan Ganun ang kanilang pagtingin sa araw. Okay? Ngayon, pagdating ng gabi, meron silang tinatawag na festive meal or yung tinatawag nating Passover meal. Dahil ang Passover ay usually nakaturo doon sa feast ng unleavened bread. Okay? Yan. It's next Dana. It's the first day of the 7-day, next Madana. Okay. It's the first day of the 7-day festive from 14th morn to 15th eve hanggang 20th morn and 21st eve. So 7 days talaga siya at tumatakbo. Ano? So next Dana, this is the meal. Itong meal na pinag-uusapan natin, ito yung ginagawa nila sa unang gabi. Okay? So historically, doon sa pagbabasa natin sa Exodus, ang ginagawa nila, paghapon pinapatay na nila yung lamb at pipinturahan na nila yung kanilang hamba, i-roast nila yon at ihahanda nila bilang pagkain nila sa gabi. Okay? Yung nangyari na yun sa Exodus, yun yung meal na to. Itong meal na to, itong simula na to ng kanilang piyesta, itong pagkain na to ng dinner, ito yon. Ito yung nangyari na yun doon. Yung pinatay yung lamb, yung dugo nun pinangpintura na sa poste at ni-roast para kainin habang naghihintay sa kamatayan at midnight. Ito naman, sa New Testament, at doon sa celebration nila ng meal na ito ay literal na dinner na may lamb. No? Ganun na ang pag-celebrate nila. Siyempre,
Wala naman silang pipinturahan na hamba kasi wala nang pupunta na kamatayan. Hindi na. Celebration na nila ito. This is their celebration as commemoration. No? So, next na. Sige. Next. Sige, next pa. Okay, next. Para masundan natin. Okay. Ngayon, dahil ang sabi ko nga sa inyo, festive meal, ito ay parang Passover meal, okay? Para maintindihan natin ito, meron itong, hindi lang ito basta, magluto ka nga ng sinigang or magluto nga tayong adobo. Hindi yan basta ganun lang. Itong simula na ito ng kanilang piyesta ay merong mga simbolo kada isang bagay sa kanilang lamesa. Hindi lang basta sila magluluto ng kahit ano. Bawat isang nakalagay sa lamesa nila ay merong simbolo to commemorate para alalahanin yung nangyari doon sa Exodus o yung pagligtas sa kanila ng Panginoong Diyos. No? So, next. Unang nasa lamesa nila, yung tinatawag nating Passover lamb. Ito yung bida, ito yung highlight ng kanilang lamesa. Kung baga, sa mga Pilipino, pag magluluto ang mga Pilipino ng isang birthday celebration, no? Kung may pera ng konti, ang highlight, ang pinakabida sa lamesa ay lechon. Di ba? Yun agad ang makikita ng mga tao. Uy, may lechon sila, di ba? Yun ang makikita agad ng mga tao. Kasi yun ang highlight ng lamesa. Example, ito, makikita ko dito ang mga carnivore. Okay? Example, magdi-dinner kayo, andyan na yung gulay, meron diyang soft drinks, meron diyang ice, meron diyang sausawan, tapos merong liempo, no? Ano ang unang titingnan ng tao? Ano pinakamahalaga? Yung liempo. Yun yung parang tinatawag na main dish. Yun yung pinaka-highlight ng lamesa. Yun rin ito. Ang highlight ng lamesa nila dito ay yung roasted lamb. Yung tinatawag nilang Passover lamb. Ito po ay ito po ay nasa lamesa at meron itong malalim na ibig sabihin dahil ito rin yung tinatawag nating highlight doon sa Exodus 12, kung saan pinatay yung lamb para iligtas sila. Ito rin ay yung lamb na yon. It's the same lamb, no? So, hindi lang yon. Maliban sa lamb, nandoon rin yung 4 cups of wine. Okay? Dana, make sure makasunod ka, no? Meron rin tinatawag na 4 cups of wine. 4 na cups of wine. At ito po ay hindi lang basta 4 na cups of wine, ito ay may ibig sabihin rin. Ito ay ang promise ng Diyos para sa mga Israelita. 4 na I will promises of God. Yun po yun. The 4 I will promises of God. Then after this, yung bitter herbs. Okay? Yung bitter herbs naman, yung nagpapaalala sa kanila ng bitterness na sinapit nila under slavery sa Egypt. Okay? Diba? Then pagkatapos niyan, of course, nandoon yung tinatawag nating matzah o yung flat and dry na bread. Walang pampalsa. Ito po ay nagsisimbolo sa haste, bilis. No? It symbolizes haste. The next, yung tinatawag nating salt water. From the word itself, ito ay tubig na maalat. Why? Kasi it represents the tear of their ancestors. And lastly, kung ano pa mang luto doon na dagdag para sa kanilang dinner. Yan ang content ng lamesa nila. Yan ang laman ng kanilang memorial meal.
Ito ay meal para i-celebrate or alalahanin ng kanilang freedom, ang kanilang kalayaan. Ang ganda ng kanilang culture. Inaalala yung kanilang history kung paano ang Diyos tumulong sa kanila. Okay? Nasulat na ba yung mga content? Kasi hoping and praying bago tayo pumunta sa Sunday, kasi ang pinaka-importante nito yung connection ng Passover meal sa Lord's Supper. Yun ang pinaka-importante. Kaya, yung mga pinasulat ko sa inyo, kung nakakasunod kayo, maiintindihan nyo kung anong connection. Kung nasundan nyo lahat yan. Okay? So, isulat na ba natin lahat? No? Lahat ng yan? Ngayon pupunta tayo sa step by step. Alam na natin yung laman ng lamesa. Parang pag merong birthday celebration, no? Yung mga tita, yung mga nanay nagpaplano na, anong lulutuin natin? Maglilista na yan, spaghetti, pansit, carbonara, sotanghon, grabe, puro pampahaba ng buhay, no? Di ba? Palabok, yun ang ating ihanda. Ganon rin ito. Ito yung content. Ito yung kanilang ihanda. Alam na nila yon. Nasa tradisyon at kultura na nila yon. At lahat yan ay may simbolo pagdating doon sa ginawa ng Panginoon para sa kanila back then sa Exodus chapter 12. Okay? Ngayon, pag-uusapan natin, after nun, yung tinatawag natin seder o yung order. Ito na ngayon ang step by step na pag-celebrate nila ng Passover meal. Why is this so important? Bakit, Brother David, kailangan natin tingnan itong mga bagay na ito, hindi naman na tayo Hudyo? Ang importansya po nito kung bakit natin ito pinag-uusapan, kasi technical ito. Technical siya. As in literal na tradisyon, history at kultura. Bakit kailangan natin yan intindihin? Bago tayo pumasok dyan, bakit kailangan natin siya intindihin? The importance is this. Hindi natin makukuha yung kabuuhang ganda ng Lord's Supper kung hindi natin maintindihan itong Passover na ito. Bakit? Kasi, bigyan ko lang kayo ng konting silip sa pag-uusapan natin next Sunday. Yung Lord's Supper ay ang kakumpletuhan, yung final, yung perfect, no? Yung perfect na pagliligtas ng Diyos sa tao. Sa Exodus, ang pinakita doon, iniligtas lang ang mga Israelita. Pero dito sa New Testament, iniligtas ng Diyos ang lahat ng mananampalataya sa Kanya, Hudyo ka man, Pilipino ka man, Amerikano ka man, o kung ano ka man. Ililigtas ka ng Diyos dahil dito sa Kanyang ginawa. At parehas ang nangyari sa dalawang ito. Dahil yung una ay pasilip, ito ang kakumpletuhan. Okay? Kaya, yun lang ay, spoiler lang. Pero, pag nakarating tayo doon, sa pag-uusap na yun, makikita nyo, ganun pala, na hindi lang ito basta, tinitake namin, every year nga tayo last year, ang ating Lord's Supper is every year lang eh. Kaya ang suggestion ko nga kila Pastor is, as much as possible, we can do it quarterly. No? As often as you remember me. Dahil pagka madalas natin siyang inaalaala, mas madalas natin nare-reflect na ang buhay natin ay hindi sa atin, bigay lamang ni Kristo, kinaawaan lamang ni Kristo, kaya dapat sumunod tayo doon sa katotohanan niya. No? Mahalaga ang Lord's Supper. That's why, sa Matthew, Mark, Luke, John, ito ay mga narratives kung anong nangyari. Kung paano ang Lord's Supper in-institute. Okay? Kung paano kinuha ng hindi ang Diyos nagdagdag, hindi ng Diyos pinalitan. Ang goal is this. Ang pinaka-goal is this. Ipakita ng Diyos na mangyayari na yung dapat mangyari. Paparating na yung kaligtasan tulad ng ginawa niya doon sa Egypt.
Paparating na yung kaligtasan na magliligtas sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Okay? Importante po ito na makita natin. So, labas mo yung note. The Passover meal is a cultural and historical festive meal. Para maintindihan natin, hindi lang siya basta dinner. Para itong Noche Buena and Medianoche. No? At sabi ko nga sa inyo nung Sunday, ang Medianoche ay isang pagkainan during December 31 and January 1. O yung New Year natin, di ba? Sa New Year, ito yung ating piniprepare na kakainin. Okay? Yun po ang Medianoche. Now, Noche Buena naman ay, kailan naman ito? December rin to. December 25. Ito yung hinahandaan yung pagkain for celebrating doon sa Pasko, no? Ngayon, tandaan natin, ito ay pagkain na hinahanda sa mga event na 'yon. Okay? However, yung name mismo, yung Medianoche at Noche Buena, ibig sabihin nun ay midnight. No? Kaya, nonetheless, ganun rin yung Passover meal. Dahil Independence Day nila, naghahanda sila ng pagkain para sa Independence Day. No? Para sa celebration nila ng kanilang Independence Day. And at the same time, ito ay napaka-importante sa kanila dahil ito ay hindi lang basta celebration, kung hindi, sabi ko sa inyo, pagtuturo. Ito ay paraan nila para ituro ang kanilang history sa kanilang mga anak. Hands-on sila. Yung mga magulang mismo nagtuturo ng history sa kanilang mga anak at kung anong ginawa ng Diyos para sa kanila. Nakikita niyo po ba yon? Okay? Mahalaga na makita natin yon na dapat ang mga magulang at ang mga pamilya ay hands-on sa kanilang pamilya sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Dahil kung iaasa nyo lang lahat sa church, imagine, every Sunday lang sila natututo, no? Na kailan ba matatapos ang pagtuturo, Brother David? Tatanda na ng mga anak ko. Hindi yan natatapos. Hindi yan natatapos. Hanggang ang Diyos ay nagtuturo pa sa iyo, ituturo mo pa rin yan sa mga mahal mo sa buhay at sa mga kakilala mo. So, bilang isang adult, yan ang responsibility natin, bilang isang adult, na ituro itong mga bagay na to sa kanila. Yung moral, yung values. Diba? Dahil sa school, ginagawa lang nila yun para magka-grade. Pero sa bahay, pag itinuro yan, moral values yan. Bakit? Hindi niyan makakalimutan. Hindi yan maaalis sa isipan ng mga magulang. Na itong pagtuturo ko na to, para saan ito? Bakit ka nagbibigay ng oras? Ba't nagbibigay ka ng effort? Nagsasayang ka lang ba ng oras? Hindi. Kasi pagtanda ng mga anak mo na yan, or kahit na matanda na sila, maalala nila, ito yung sabi ni mama eh. Ito yung sabi ng tatay ko eh. Na nanggaling rin sa Biblia, na itinuro sa kanila ng Diyos, na narinig nila sa church. Gets natin? No? Na ipapasa yung history, yung kultura, yung prinsipyo, no? Yung filosofiya, dahil ang mga magulang ng tahanan ay itinuturo ito pababa. Ate at kuya. No? Nagigets natin? Importante ang mga bagay na ito. Now, next tayo. Meron rin tayong tinatawag na outside reference. Ito yung Mishnah. No? Ang Mishnah ay isa sa pinaka-oldest Jewish records of oral tradition. Ito ang pinakamalapit na record or collection ng mga records na ginawa ni Rabbi Judah the Prince o yung tinatawag na Yehuda Hanasi. Siya ang nag-collect at nag-edit nitong study na ito para sa mga Hudyo na mga nag-aaral ng kanilang mga laws. By the way, kung ano yung laws sa Bible, meron tayong tinatawag na oral tradition kung paano i-interpret yung batas, kung paano sundin yung mga laws. Kaya kailangan nila, hindi lang basta merong batas, A, B, C, D,
Alam nila kung paano ito i-interpret. Kasi pwede mo yung ma-misinterpret eh. Same rin sa ating batas. Pagka tinignan niyo ating batas, meron diyang mga clause. A, pag ganito, pag ganyan, ito. Pag ito naman, pag ganito naman, ganito. Meron din niya sa ating mga batas. No? So, it's very important na makita natin. Itong Mishnah na to, gagamitin natin siya. Labas ito ng Bible, pero it is a historical record na magsasabi, ganito yung ginagawa ng mga Israelita at Hudyo sa panahon ni Kristo. Okay? This is the closest record na magagamit natin. May link tayo dyan. Meron silang online if you want to check that out. Under ng Mishnah, may tinatawag tayong tractate. Ito, nasabi ko ito nung Sunday. Para itong volume or folder. Parang chapter. No? Ang tractate na yan ay merong mga topics. Example, sa tractate na to, or sa volume na to, ito ay para sa pagkakasal. Ito naman, para naman sa household, mga batas tungkol sa household. Ito naman, yung tungkol naman sa Passover. Ano naman ang ginagawa nila doon? Yan ang tinatawag na tractate, para siyang volume. Okay? So, next naman, pupunta tayo doon sa 4 na promises ng Diyos. Okay? Lahat yan na magkakasunod na yan, mga kapatid, lahat ng yan ay dapat alam natin bago tayo pumunta doon sa pa sunod-sunod. Okay? Buksan niyo sa Exodus chapter 6, 6 to 7. Exodus chapter 6, verse 6 to 7. Diyan na kayo, say amen. Exodus chapter 6. Diyan na po ba kayo? How about the others? Exodus chapter 6, verse 6 to 7. Ayan. Diyan na po ba kayo? Say amen. Okay, babasahin natin dahan-dahan, ano? Wherefore, say unto the children of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians. And I will rid you out of their bondage, and I will redeem you with a stretched out arm and with great judgments, and I will take you to me for a people, and I will be to you a God, and ye shall know that I am the Lord your God, which bringeth you out from under the burdens of the Egyptians. 4, ang makikita natin ditong promises ng Diyos. Dana, pwede mo pakilabas? Okay? Sige, next. Okay? Next. Okay. Ito ang 4 na promise. Galing sa verse 6 to 7. Number 1, I will bring you out from under the burdens of the Egyptians. Okay? Nasusundan ba? Okay? Number 2, I will rid you out of their bondage. Aalisin ko kayo sa inyong alipin sa kanila. Okay? Number 3. Sabi sa number 3, I will redeem. Ibig sabihin yan ay redeem. Ano ibig sabihin nun? Kung meron kang sinangla, meron kang babayaran mo para makuha. Gets? Babayaran mo siya para makuha mo siya. I-redeem. I will redeem you with a stretched out arm and with great judgment. Number 4, I will take you to me for a people. Kukunin ko kayo bilang tao ko. And I will be to you a God, and ye shall know that I am the Lord your God, which bringeth you out from under the burdens of the Egyptian. Ito ang 4 na promise ng Diyos para sa mga taga-Israelita. Napaka-importante na makita natin na itong Exodus chapter 6, mga kapatid, ay ilang chapters pa bago sila makaalis sa pagkakaalipin. You see that? Ibig sabihin, nung binigay ito ng Diyos, ang layo pa. Pero binigay na niya. Ano ibig sabihin nun? Doon pa lang sa pagbigay niya ng mga I will na to, makikita natin, ang Diyos ang gumawa ng paraan para iligtas ang mga taga Israel.
And in that same manner, sigurado at walang question na pag ang Diyos nagsabi, matutupad. Dahil after ilang chapters, from chapter 6, pumunta tayo sa chapter 12, nakita natin yung pinakahuling plague. Parang walang kalaban-laban yung mga Egyptian. Ang sabi na lang nila, sige na, umalis na kayo dito. Nakita niyo yun? At hindi lang yun. Nakakuha pa sila ng maraming kayamanan na yun dapat ang bayad sa kanilang pagtatrabaho. Ang daming kayamanan nilang nakuha. You see that? And that's because God has worked. Imagine kung sila nagplano ng pagtakas nila, wala na. Di ba? But that's why, grabe ang pasasalamat nila sa Diyos. Now, sa celebration ng kanilang Passover, tandaan niyo yun, yung content. Tapos yung 4 na I will. Okay? Reviewin nga natin kasi bago tayo pumasok, makikita nyo nakasama talaga dito yung mga bagay na yon. Ano ang laman ng Passover meal? Ano yung nasa lamesa nila? Anong ulit yung una? Meron silang yung Passover lamb. Ano yung sunod? Meron silang? Ano po? 4 cups of wine. Ito yung 4 na I will. Promise. No? Maliban sa 4 cups of wine, ano pa? Meron silang bitter herbs. Ano pa? Yung nasa lamesa nila. Yung matzah. Ano yung matzah? Yung unleavened bread. No? Tapos, ano pa? Yung salt water. It means yung tears ng kanilang ancestor. Okay? At yung iba pang festive dinner na meron sila. Yun ang content. Ano ulit yung 4 na I will promises? Una, I will bring you out. Okay? I will bring you out. Pangalawa, I will rid you out of their bondage. Aalisin ko yun. No? Iaaalis ko kayo, aalisin ko yung inyong pagkakaalipin. Pangatlo, tutubusin ko kayo. Pang-4, gagawin ko kayong ibabalik ko kayo sa akin. I-restore ko kayo. Yang 4 na yan ay napakahalaga. Kasi yung una ay tinatawag natin, sulat nyo dyan, yung una tinatawag natin sanctification. Bakit? Isi-set apart sila ng Diyos. Yung second na cup, yung tinatawag natin na judgment, I will rid you out. Pangatlo, yung tinatawag nating the cup of redemption o redemption. Yung pangatlong I will is redemption. At yung pang-4, yung pinakamaganda sa lahat, restoration. The cup of restoration. These 4 cups, mga kapatid, hindi lang yan sa Passover. Hindi lang yan nagpipicture sa Exodus 12. Kasi, malaki rin ang importansya niyan sa gagawin ni Kristo. Makikita nyo, sa order na to, kung saan ni Kristo nilagay ang Lord's Supper. Okay? Simulan natin ang order. Ano yung unang gagawin when they are on the table? Mag-celebrate na sila ng kanilang Passover, yung ginawa ng Diyos na pagliligtas sa kanila. Una, ang tinatawag nating the blessing and the first cup. Yan ang simula ng lahat. The blessing and the first cup. Yung tinatawag nating sanctification. Anong ginagawa nila dito? Naghuhugas sila ng kamay at they will drink the first cup. Then, doon sa first cup na ito, ano ang ibig sabihin ng sanctification? Yung I will bring you out from under the burdens of the Egyptian, ibig sabihin, ihihiwalay tayo ng Diyos, hihilain tayo ng Diyos, papaalis mula doon sa impluensya nung mga taga-Egyptian na yon. Bakit? Imagine, nung nandun na sa desierto yung mga Israelita, ang sabi nila kay Moses, dinala mo ba kami dito para patayin? Doon, masarap ang pagkain namin. Ibalik mo na lang kaya kami doon. Yun ang impluensya ng Egypt. At ito yung purpose ng first cup.
Sanctify, ibig sabihin, to set apart. Ihiwalay. Ihihiwalay sila ng Diyos mula doon sa impluensya ng Egypt. Okay? Nagets natin? Ganun po ang history. Ay, yes po. Connection natin ngayon sa pagpapantake natin. Ngayon relasyon din. Meron po siya, actually, pero doon po muna tayo sa history para hindi tayo mawala. Bago tayo pumunta doon sa kabilang side, ito po munang side na to ang ano natin. Okay? So, yung sanctification dito, habang iniinom nila yon, it symbolizes, yung cup na yun yung cup na may wine, hinihila sila ng Diyos mula sa impluensya ng mga taga-Egyptian. And that's the context. Ipinangako yun sa kanila ng Diyos. At itong pag-recline nila sa upuan, it shows na sila ay malaya. No? Dahil ang mga nakakaganyan lang sa upuan nun, bago kumain ay yung mga taong malaya. Yun ang tradition nila. At ito rin ay may reference, dahil ako nakakasunod ka dyan. Next. Yan rin po ay may reference doon sa Mishnah. Mishnah Pesachim 10:2. Kung titingnan niyo sa internet, yan ang sinasabi dyan. It confirms that the meal begins with the first cup and the blessing over the day. No? Ito yung kanilang parang nililift nila yung gagawin nila sa Diyos. Lord, ito ang aming kakainin at gawin niyo itong banal, gawin niyo itong maayos sa inyong harapan. Yun ang first na order. Yun ang una nilang ginagawa. Ngayon, pagtapos nila magugas ng kamay, inumin yung first cup, pupunta na tayo sa pangalawang step. What's the next step? It's called the dipping. No? The dipping. O andyan yung mga tinatawag nating appetizer. No? Ano yung gagawin nila? Ito yung action. Ididip nila yung mga vegetables doon sa salt water. Okay? Ang tawag doon sa green vegetable na to ay karpas. Ito yung tawag nila doon. Anong nire-representa nito? It represents the tears of the slaves doon sa Exodus chapter 1-12. Yung paghihirap doon ng mga kababayan nila, ito yung kanilang iyak. Ito nagsisimbolo sa kanilang iyak. Bakit nila ito ginagawa? Parang parang hindi na kailangan yun para kakain. Kailangan pa ba ng ganyan? Hindi. Kasi ang goal nga nila dito, hindi lang mag-celebrate. Ang goal nila is to celebrate and teach the history ng mga Israelita sa kanilang mga anak. So imagine, pag sausaw nila doon nung vegetables nila, isisimulan na nila yung kwento tungkol doon sa paghihirap ng kanilang mga ninuno doon sa Egypt. At ang isang goal nito, next Dana, is to provoke questions about slavery sa kanilang mga anak. Para habang na ginagawa nila yun at kinikwento nila, yung mga bata na pag-isip, ganun pala yun nangyari sa inyo noon, sa mga ninuno natin noon. No? Pinahirapan pala sila doon. Symbolical. Nakita nyo yung importance na, no? Isinasawsaw yung vegetable o yung herbs doon sa bago yung kanilang meal. Okay? At diyan na bagay na yan, pag sinabi nating provoke, ibig sabihin, gusto ng mga magulang na questionin nila, bakit natin to ginagawa? No? Bakit kailangan natin gawin itong rituals na ito every year? Diba? Mahalaga ito na maging opening sa kanilang pagkain. No? So paghugas nila ng kamay, pag inom nila ng first cup, ang first nilang gagawin, ididip nila yung vegetable doon sa salt water. And they will start the narrative of the slavery from Egypt. Ikikwento na nila yon. No? So, maliban pa doon, next Dana, before the storytelling, hinahanda rin ng mga leader nung table yung tinatawag nating matzah. Di ba? Yung unleavened bread, binibreak na nila yon.
hinahanda na nila yon, binibreak na nila yon, at tinatago nila yung isang parte bago magsimula yung storytelling. Ibig sabihin, merong parteng nakatago, no? Yung iba nakalagay na sa lamesa. At pagkatapos nun, ilalabas kasi yun mamaya. Okay? Next tayo, number 3. Pagkatapos nun, pagkatapos ng dipping, ando na yung storytelling. Yung mga magulang ngayon, habang nakapalibot yung kanilang mga anak, at pinakita na nila, nagugas sila ng kamay, at ininom na nila yung first cup, nagsimula na sila doon sa paglagay nung vegetable doon sa salt water. Pagkatapos noon, mag-i-explain na ngayon yung leader sa meaning ng nangyari doon sa Egypt. Ano yung mga plagues? Bakit nagkaroon ng plagues? Bakit kailangan iligtas ang kanilang mga ninuno? Saan nagsimula? Lahat yon ay sisimulan nila doon. Ang storytelling ay tinatawag nating Majid of the Haggadah. Ibig sabihin ng Majid, telling. Ang Haggadah naman ibig sabihin, the book. No? And at the same time, diyan sa storytelling rin nila, iniinom yung second cup. Yung tinatawag na judgment. No? Kasi diyan nila ini-explain yung nangyari sa Egypt, doon sa slavery. No? At doon rin nila ini-explain yung mga plagues. Okay? Dahil doon sa second cup, ang sabi doon, I will deliver you from their bondage. Kung bakit sila nakaligtas, dahil ang Diyos ay nagbigay ng judgment sa mga taga-Egyptian. Yung pinakahuling judgment sa kanila, yung pinakahuling no ng mga taga-Egyptian, yung huling no rin ng Diyos sa kanila. So, ang nangyari, after ng 10 matitinding judgment or plagues na pinadala ng Diyos, wala nang nagawa ang mga Egyptian kung hindi palayain sila. And that's why, ang second cup is called judgment. Ano yung I will na yun? I will deliver you out from bondage. Ililigtas ko kayo mula sa pagkakaalipin. At nakaligtas nga sila. Dahil doon sa 10 plagues at judgment ng Diyos sa mga taga-Ehipto. Okay? Ang action, the leader explains the meaning of the plagues and the Exodus. Okay? Yung second cup, what does this mean? This cup is poured before the story and drunk after. Ito ang nagmamark ng transition galing sa bitterness ng kanilang pagkakalipin, which is na-question na doon sa pag-dip ng herbs. Pagdating dito sa story, papunta na ito sa pagliligtas sa kanila. Kaya, ang sabi diyan, from bitterness to joy. Nagpadala ang Diyos ng plagues at dahil doon, nakaligtas tayo. Dahil gumawa ang Diyos ng paraan para ang mga taga-Egyptian lumambot ang kanilang puso na hindi na sila kumontra nung papaalis na yung mga Israelita. Okay? Yan rin ay makikita natin sa Mishnah Pesachim 10:4-5. Ibig sabihin, you must taste the judgment God poured on Egypt before you can celebrate freedom. Judgment before celebration. Dapat matikman muna nila yung pait ng judgment bago ang celebration. Okay? Yun ang reason ko bakit magkadugtong eh. Magkadugtong yung second tapos yung third. Yung second ay dipping ng mga vegetable doon sa salt water. Itong pangatlo, inexplain yung plagues at yung pagligtas sa kanila ng Diyos. Dahil doon sa next step nito, doon na po mga kaibigan at mga kapatid, yung paraan ng Diyos para sila ay makaalis at makalaya. Number 4, the main meal. Ito na yung main meal. Kasi dito sa part na ito, nandito na yung roasted lamb. Di ba? Yung highlight ng gabi. Ito na yung highlight ng lamesa. Di ba? Ito na kung saan
kakainin na nila yung lamb. Okay? So, pakilabas yung dana. In the time of Jesus, the highlight of the meal is the consumption of the lamb. Itong lamb na to is the same lamb doon sa pinatay nila sa Exodus 12. Okay? They eat the roasted lamb, the bitter herbs, and the matzah. Di ba naalala nyo, binrake yung matzah, di ba? Para yun kasabay nito kainin. Yung roasted lamb, yung bitter herbs, yung matzah, sabay-sabay nila yung kakainin. Dinner na. Ito na yung kanilang meal. Ito na yung pagkain nila. No? At dito rin sa part na ito, kung saan isinawsaw ni Christ yung bread at kinilala niya si Judas sa part na to, sa main meal nila, habang kumakain na sila. No? Diyan niya kinilala si Judas. Ang sabi nga ni Judas sa kanya, Lord, is it me? Is it me? Na para bang hindi alam ni Kristo na siya yon. Pero ang sabi ni Kristo, merong isa na magtatry doon sa akin. At isinawsaw ni Kristo yung tinapay para i-identify si Judas. Idagdag ko lang para sa kalaman ng lahat. Meron din silang cultural na tradition na yung host ng dinner, no? Yung host ng kainan. Example, si Brother Lem, si Sistine, si Brother Ashil, no? At in-invite ko sila na kumain sa tahanan ko, no? So, it is customary na yung host ay magbibigay ng naisawsaw na tinapay sa mga guest of honor niya, sa mga distinguished guests niya. So, dahil mga distinguished guests ko sila, ito kinikilala ko ng mga guest, ng mga guest of honor, isang kinikilalang bisita, magsasawsaw ako ng tinapay at ibibigay ko sa kanila. Yun ang customary. Ngayon, itong pinakamatindi. Kasi ginawa yun ni Kristo para kay Judas. Pag-isipan niyo mabuti. Ibig sabihin, tinatrato ni Kristo si Judas na guest of honor. Nasa iyo ang highlight ngayong gabi. Isasawsaw ko to, ibibigay ko yung soup. Ibibigay ko sa iyo to. At, po? Hindi po, ang point po doon parang siya yung highlight ng mga bisita. Dahil hindi na po nakaabot si Judas sa third cup. No? Dahil diyan sa number 4, diyan yung main meal, yung roast lamb na kinakain na nila, yung guest of honor, binigyan ni Kristo nung bread na yon para sa dalawang perspective. Una, para ipakita ni Kristo yung kindness niya, yung grace niya pa rin kay Judas. And at the same time, warning kay Judas, alam ko na ikaw ang magtatraidor sa akin. No? So, ito yung climax ng history. Hindi lang basta pinag-usapan yung lamb, kung ano yung purpose ng lamb, dahil pinatay yung lamb, kaya nakaligtas sila doon sa kamatayan. Kung hindi, kinonsume rin nila yung lamb. Tandaan nyo na, kinonsume nila yung lamb. Na nagpapaalala, ito yung pinatay namin, kaya kami nakaligtas. Okay? So, it's a normal dinner, yes. Pero, nag-dinner sila dito after nung story, after nung narrative, after nung pagtuturo. Pupunta tayo ngayon sa pang-5. Dito, wala na po si Judas. Okay? Sa part na to, siya ay umalis na. Hindi niya nakayanan siguro, or baka oras na. Okay? Number 5, the bread and the third cup.
Ang third cup ay tinatawag na the cup of redemption. Bakit? Danay, pwede ka pakilabas ko nandyan. The third cup is the cup of redemption. Ang sabi doon, I will redeem you with an outstretched arm. Ililigtas sila ng Diyos, hindi lang basta ililigtas tutubusin. Merong pagbabayad na nangyari. Merong transaksyon na nangyari. Ano yung nangyari? Merong kailangan magbayad para lagpasan sila nung kamatayan at makaligtas doon sa judgment sa Egypt. And alam nyo kung ano yung nakapagligtas sa kanila? Yung dugo saan? Sa hamba. Na yung dugo na yun ay nanggaling saan? Sa lamb. Okay? Kaya, ang sinasabi natin, redemption means to buy back, bilhin ulit. Mga kapatid, ito rin yung cup na sinabi ni Kristo, this is my blood that I will give for the redemption ng mga tao. Okay? So pagtapos ng meal, ang next na gagawin, kasi ang meal is number 4. Pagtapos nila kumain, pagdating sa step 5, eto na. Ihahanda na nila yung third cup at yung matza. Okay? Tandaan natin, kinain na rin yung matza sa main meal. Di ba? Aalala nyo kanina? Di ba kinain na yung matza kasama ng roasted lamb? Ang tanong, ano itong matza na nandito? Ano yung matza na nandito? Ano yung matza na nandito sa panglimang order? Saan to galing? Saan to galing? Okay? Ito ay galing dun sa number 2. Nung binrake na yung matza at ilalagay na sa lamesa, meron silang isang itatago. Yung isang itatago na yon ay ilalabas nila dito. Pagtapos nila kumain, ilalabas nila yung nakatagong matza at yung pangatlong cup, which means the cup of redemption. Okay? This is the hidden piece of matza that is brought out. Okay? Yan. Sabi dyan, I will leave you with an outstretched arm. Yan, ang reference niyan ay sa Mishnah Pesachim 10 and 7. Dinidiscuss doon, check nyo na lang sa inyong mga internet, dinidiscuss doon na ang third cup specifically, no? Itong cup na to ay iniinom pagkatapos ng meal. Ang tawag dito ay Birkat Hamason o blessing of the food. Pagtapos nila kumain, iinom sila ng wine. This is the blessing of the food. Okay? Ang ibig sabihin nito, grace after meals. Itong cup na to ay traditionally rin para sa mga Israelita, iniinom nila ito for the waiting ng paparating na magliligtas rin sa kanila. Tulad ng pagligtas sa mga Israelita doon sa Exodus chapter 1 hanggang 12, naghihintay sila ng pagdating na magliligtas sa kanila, nagpe-pray sila sa Diyos, niligtas sila. Habang tinitake ito ng mga Israelita, ang nasa isip nila, magbibigay ang Diyos ng magliligtas ayon sa kanyang pangako, yung prophecy ng Old Testament na may darating na Messiah. Gets? May Messiah ang darating, kaya nila ito iniinom. And this is the core of the Lord's Supper. No? Dito ginawa yung Lord's Supper sa part na ito. Okay? Hindi natin agad i-explain yon kasi ang inaano muna natin yung tradisyon kung paano nila tinitake. Kasi pagbasa natin sa Matthew 26 next Sunday, makikita nyo, ginawa nga nila ito. Ginawa nila ito.
ginawa nila ito at makikita natin doon na doon sa pangatlong cup, it makes sense kung bakit diyan ginawa ni Kristo yung Lord's Supper. Bakit ito yung naging symbol ng Lord's Supper? Bakit ito yung nagsisimbolo ng kanyang kamatayan? Magigets nyo yan next Sunday. Last order, number 6. Ay, salamat. At natapos. Ito ang mahirap pag pinag-usapan natin na history at tradition. Matrabaho, technical, pero kailangan natin tong foundation. Kasi next Sunday, pupunta tayo sa symbols nito pagdating kay Christ. Magigets nyo. Yun pala yun. No? Number 6. Ito yung tinatawag nating the closing hymn. Look at this. The closing hymn and the fourth cup. Ano ang fourth cup? It means restoration. Ano nga ulit yung sabi dun sa fourth cup? I will what? I will make you to me a people, and I will be to you a God, and you will know me. Amen. So, ang sabi dito, sa fourth cup, I will take you as my people and I will be your God. Dito sa part na ito, pagtapos nilang kumain, tradition nila, ang ginagawa nila, kinakanta nila yung Psalms 115 to 118. Ito yung tinatawag nilang Hallel sa Psalms. Chapter 115 to 118. Kinakanta nila yon. Diba? Paano kaya nila yung kantahin, ano? Diba? So, they sing this as a part na makikita nyo, diyan rin nila pinapakita yung hindi lang basta nakatapos sila sa pag-aalaala, merong pagpuri sa Diyos after ng kanilang meal. And that is also the fourth drink, the restoration and praise. Yung fourth cup, iniinom nila pagkatapos nilang umawit ng Hallel. Dahil hindi ka makapagpupuri sa Diyos, hanggang hindi ka niya nililigtas at tinutulungan na makaalis sa kasalanan. Kailangan ka munang i-redeem, iligtas ng Diyos para makapagpuri ka sa Kanya. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, kahit na anong gawin ng tao na magpuri sa Diyos na hindi pa siya tunay na ligtas, hindi niya patunay na naintindihan ang ginawa ni Kristo para sa kanya, it is nonsense for him. And that's why ang mga Kristiyano, kahit na anong mangyari sa kanilang linggo, pupunta sila sa church para magpuri sa Diyos. Bakit? Kasi naintindihan nila yung ginawa ng Diyos para sa kanila. You see that? That's the difference. That's why this is the importance of the fourth cup. Sabi sa Mishnah, Pesachim 10:7, sabi dito, it confirms that they complete the Hallel over the fourth cup. Okay? This cup is based on the promise, I will take you as my people. It represents the final restoration of God's kingdom. Matthew 26:30, doon ang reference nito sa scriptures. Okay? At para i-end itong cedar na ito, gusto ko ibigay rin sa inyo itong additional facts tungkol dito. Ito ay heavily discussed, heavily debated ng mga scholars at ng mga theologians. Ano yon? Ito yung question na, ininom ba ni Kristo yung fourth cup or hindi? Kasi, alam niyo kung bakit? Kasi pagkatapos niya inumin yung third cup, ang sabi niya, hindi na ako iinom nito maliban kung kasama ko na kayo sa kingdom. You see that? Heavily debated, hindi natin alam kung ininom ba ni Kristo yung fourth cup. We don't know. You see that? Pero pag-usapan natin yan next Sunday at isa rin yan sa importanteng picture na makikita ninyo. No? To end, ang cedar, it concludes with praise. Ito ay hindi lang basta ritual, ito ay papuri sa ginawa ng Diyos para sa kanila. Ito ay alaala ng ginawa ng Diyos na pagtubos sa mga Israelita mula sa kapanganakan sa pamamagitan ng dugo
pagligtas sa mga mananampalataya sa Kanya. Reflect niyo yun. It's the same story, and Christ is called the Lamb of God. Sabi sa Revelation, to Him who sits upon the throne, be honor, blessing, glory, honor, and praise be unto Him. The Lamb of God is worthy to be praised. Amen po ba? No? That's Christ. And that's the Lamb of God. And that's the shadow ng Lamb sa Exodus chapter 12. Okay? May natutunan ba this morning? Okay, let's all stand as we close. At magkaroon tayo ng kahit na mga 3 or 5-minute break. Let's pray. Lord Heavenly Father, we thank you this morning sa inyong tulong sa amin, Panginoon, na binigyan nyo kami ng wisdom as we study ito, Panginoon, Matthew chapter 26. At kung paano namin ito, Panginoon, i-link doon, Panginoon, sa Exodus chapter 1 to 12, kung saan binigyan nyo rin po ang inyong tupa para iligtas sila. At the same time, sa amin po ay si Kristo para iligtas rin po kami. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ito. We pray and ask, bigyan niyo po kami, Lord, ng wisdom as we continue this lesson at malaman namin ang importance ng Lord's Supper. Binabalik namin ang lahat ng papuri sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus sa aming pagligtas. And the people of God say, Amen. Let's have a 5-minute break.